Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, mga kababayan. Yan o. 350 million extortion demand through chats, calls, meetings. Personal siyang nag-negotiate. Huwag yung puro propaganda. Nasanay kasi kayo sa propaganda kasi yung mismong network, yung PGMN, ay binuo nila para sa propaganda. Political propaganda. Kasi political operator ito si Franco Mabanta. Name your price. Ang iba pang mga media network. Hinggil po sa flood control projects. So ito po yung pinakapusod ng kaso at pinakamabigat na implikasyon nito kung mapapatunayan po sa korte. Malinaw na hindi lang siya simpleng pagpuna o kaya komentaryo, kundi yung paggamit po sa media bilang leverage o nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. mga kababayan si Dante Maravillas o yung founder ng PGMN, Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta, mga kababayan. Yan o. Ang sabi, personal yung pag-negotiate pala nito ng 350 million para hindi ilabas yung kanilang ginawa bidyong paninira kay dating Speaker Martin Romualdez. Matindi. Tapos ka ngayon, boy. Yan ang report dito sa Billionaire News Channel ngayon. Holy Kaboy, Romualdez witness says PGMN boss Mabanta personally haggled alleged 350 million extortion demand through chats, calls, meetings. Personal siyang nag-negotiate. Huling-huli, mga kababayan. Ang ebidensya po, yung mga chats mismo, personal calls, tapos nakipag-meeting pa. A witness for the camp of former Speaker Martin Romualdez told prosecutors that Peanut Gallery Media Network, PGMN founder and political operator Franco Mabanta personally negotiated and haggled an alleged 350 million extortion demand through a series of meetings, phone calls, and WhatsApp messages. Kaya malabo yung depensa niya, mga kababayan, na ito'y panggigipit at political attacks. Kaya sabi ng kampo ni Martin Romualdez, i-defend mo niya yung sarili mo in court, not on social media. Huwag yung puro propaganda. Nasanay kasi kayo sa propaganda kasi yung mismong network, yung PGMN, ay binuo nila para sa propaganda. Political propaganda. Kasi political operator ito si Franco Mabanta. Name your price. Kung sino yung makapagbigay ng mataas, yon mga kababayan ang paglilingkuran niya. Pag hindi, ayon, blackmail, extortion ang gagawin sa'yo. Babanatan ka, sisiraan ka. Yon ang ginawa nila kay Martin Romualdez. Nadali sila sa entrapment. Di ba mga kababayan? Bistado na kotong yung intensyon. Ang negosyo po, extortion. Malinaw. So bistado yung modus. Gumagawa sila ng ingay. Nagpapakalat ng mga fake news para mag-extort. So yung kampo ni Martin Romualdez, re-reach back sila sa tamang forum. That is in court. So habang nagpapanggap mga kababayan, pilit na nagpapanggap itong PGMN bilang nagpapakilalang independent media at biktima raw sila ng political persecution. Unti-unti na pong nilalantad ng korte at investigasyon ng NBI ang isa pong mabigat na realidad. Talagang hindi po ito usapin ng malayang pamamahayag. So ito'y malinaw na kaso ng robbery extortion, tahasang pangingikil, media abuse at paggamit mga kababayan ng social media para manggipit, fake expose at pananakot gamit po ang gawa-gawang content, organized political back operations na may malalalim na galamay. So habang lumalalim mga kababayan yung forensic investigation laban kay Franco Mabanta at sa kanyang grupo, mas tumitindi yung posibilidad na mabubunyag hindi lang yung kanilang modus, pati yung mga utak na politiko, mabubunyag yung nasa likod ng kanilang bawat galaw. Ang usapan na ngayon ay cyber evidence, digital communication, money trail at criminal liability.
Ang pangunahing kaso yung 300 million pesos na robbery extortion po. So ayon po sa opisyal na ulat ng NBI, hininga ng grupo ni Franco si dating Speaker Martin Romualdez ng 350 million pesos kapalit ng hindi paglabas ng documentary, yung sinasabing expose video na napanood na natin, puro man lang recycle na mga kinahoy pa na video mula sa mainstream media. Ayon, natanggal kasi hinabol ng copyright ng ABS-CBN. Ang iba pang mga media network hinggil po sa flood control projects. So ito po yung pinakapusod ng kaso at pinakamabigat na implikasyon nito kung mapapatunayan po sa korte. Malinaw na hindi lang siya simpleng pagpuna o kaya komentaryo, kundi yung paggamit po sa media bilang leverage o pansandata, digital blackmail at lantarang extortion, coordinated pressure tactics para po manggansyo ng milyon-milyong piso. Dahil dito po tuluyan ang gumuho yung credibility ng PGMN. Kasi po ang tunay na media nag-ulat po ng katotohanan, batay po sa ebidensya. Hindi po yung nananakot, kapalit ng pananahimik at pera. So ito po ay malinaw na pangungutong gamit yung platform ng media. So sa naganap mga kababayan na arraignment na patunayan na seryoso at may matibay na batayan po yung aligasyon dito sa grupo po ni Mabanta. Dito po umusbong yung mas malaking tanong mga kababayan. Ginagamit ba yung PGMN, yung kanilang platform, hindi para sa pamamahayag, kundi sa monetization, monetized harassment, gamit yung intimidation. So kung susuriin mga kababayan yung kanilang nakaraang content, kapansin-pansin po yung paulit-ulit na pattern. Paggamit ng rage bait sensationalism, pagpapakalat ng mga walang basehang paratang, scripted at manipuladong outrage politics. So sa kabila ng kanilang walang humpay na pag-atake kay Martin Romualdez, wala po silang mailabas na kahit isang verified documentary evidence. So mas lalong lumilitaw yung kanilang business model na simple lang, gumawa ng ingay, magpakalat ng galit, gamitin yung pressure para makapang-extort. So ito po ay isang kriminal na operasyon mga kababayan na binalot lamang sa packaging ng social media. So ang PGMN malinaw, lumalabas sa investigasyon mga kababayan. Pabrika siya ng fake news at hula-hula. Sanay sila na magingay sa Facebook, maghari-harian, rage content at trolling operation. Subalit magkaibang mundo ng internet at ng hustisya mga kababayan. Sa korte may umiiral na rules of evidence, may pananagutan po sa perjury, at may criminal liability. Doon mga kababayan, hindi obra ang mga kwentong trust me bro, hindi pwedeng ganyan. So may gag order ngayon kasi seryoso yung proseso ng batas. So pinag-utos ng korte ang pagbabawal po sa magkabilang panig na talakayin sa publiko ang mga detalye ng kaso, yung merit of the case. Kabilang dito yung mga plea ng mga akusado. So ito yung dahilan kung bakit naging tikom ang bibig po ng kampo ni Martin Romualdez. Bilang paggalang po sa batas, yun ang naging announcement ng kanyang legal counsel. So pinapakita lang dito ng legal na proseso, seryosong bagay siya. Hindi po siya content creation o online drama para pagkakitaan lamang. So habang ang kampo ni Martin Romualdez ay sumusunod, tahimik at sumusunod sa kautusan ng hukuman, kapansin-pansin naman po ang mga personalidad ng PGMN ay mas abala sa pagpapatakbo ng public sympathy campaign sa halip na ayusin nila yung kanilang legal defense. Pa-victim tulad ng kampo ni Sara, puro pa-biktima. Yung NBI po does not act based on opinion, kundi base sa ebidensya. So ito yung pinakang malaking dagok sa naratibo ng PGMN. So ayon mismo mga kababayan sa binitawang pahayag ng NBI, spokesperson na si Ferdinand Labin Matibag, the NBI does not act based on opinion, but on evidence promoting law and order. Ganon. So yung binitawang itong statement ng NBI, bumabasag sa naratibo ng PGMN na sila daw ang biktima ng political persecution. Political persecution set up daw sa kapambobosal sa media. Walang ganun po. Paulit-ulit pong sinasabi
ng NBI at kampo ni Martin Romualdez na buong puso nilang sinusuportahan yung freedom of the press at saka freedom of expression. Subalit, yung extortion isang mabigat na krimen siya. Walang batas sa Pilipinas na pag ikaw ay nagpakilalang media o vlogger, libre ka na sa pananagutan sa batas. Kapag may malinaw na ebidensya sa pangingikil, pagbabanta at panggigipit kapalit ang milyon-milyong pisong halaga, malinaw po na yan ay isang krimen. At walang anumang dami ng internet. Hashtags ang makakabura sa criminal code. So, yung cyber warrant mga kababayan na nirequest ng NBI sa korte, yung ang simula ng kanilang bangungot. So, ito yung pinakamabigat na development, ang pag-aproba ni Judge Elisa Sarmiento Flores ng Pasig RTC Branch 71 sa naging hiling ng NBI na cyber warrant to examine computed data laban po kay Franco Mabanta at 4 niyang mga kasamaan sa PGMN. Ang warrant na to ay hudyat para sa legal na pagpapaintulot sa NBI na ma-examine ng NBI Digital Forensic Laboratory yung mga computer, cellphone ng mga akusado para suriin po yung bawat sulok ng kanilang digital device at online communications. Dito na malalantad kung sino yung mga sponsors nila, mga kababayan na mga politiko, mga kausap, mga transaksyon. So yun ang kaabang-abang mga kababayan. Abangan natin. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.